Just in, makukulong na. Nakapamagatan nila ngayon, no? Kumpirmado sa korte, tinapos Tambi at Saldi VPD mapipigilan. Awesome! Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Sadyang tunay talaga na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang mga controversial na kinasasangkutan ng gobyerno ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong maanomalyang flood control scandal, di umano at ang mga kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructures o ang ICI ni Marcos Jr. na tila klaro pa sa sikat ng araw ang tunay na motibo nito. Kaya't Korte Suprema, binasag na ang katahimikan at nagsalita na, naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang controversial na kinasasangkutan ng gobyerno ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong maanomalyang flood control scandal di umano at ang mga kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructures o ICI na tila klaro pa sa sikat ng araw, ang tunay na motibo nito ay para lang matakpan ang kabulastugan ng administrasyong Marcos at para madiin ang mga Duterte at lalong-lalo na ang mga kaalyado ng mga Duterte para hindi na di umano makatakbo sa darating na 2028 national election. Lalong-lalo na nang magpasa hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng mga survey ang Vice President na si Sara Duterte. Ay siyang gusto nilang pilayan dahil takot sila na makabalik ang mga Duterte na mamuno sa Tama yan, tama yan. Tama yung sinasabi ni Banat Kapanig TV na talagang marami talagang natatakot sa muling pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Kasi syempre, nung panahon ni PRRD, ilang taon silang nagtiis, mantakin mo, 6 na taon silang nagtiis. Hindi sila nagtiis sa ni PRRD, nagtiis sila paano hindi nila magawa kung ano yung gusto nilang gawing masama. Dahil alam nila si PRRD talaga ang makakabangga nila. Ngayon, nagkaroon sila ng kalayaan, nagkaroon sila ng kaluwagan, ayaw na nilang matapos yun. Kaya nga para silang para silang mga bata, may nagpalaagaw ng candy. Diba? Talagang halos talaga lahat nag-agawan. Diba? Kumbaga, ubos na yung candy. Gusto pa rin makiagaw, gusto pa rin humihingi pa, nakiagaw na humihingi pa. Parang ayaw na nilang tumigil. Ngayon, kapag si VP Sara naman, yung naging presidente, mauulit na naman yung 6 na taong pagtitiis malamang. Diba? Dahil alam naman natin ng mga Duterte, ayaw nila ng ganyan. Ayaw nila ng ganyang mga klaseng mga tao, mga ganyang nagbibigay ng serbisyo, yung mga kura-kura. Ayaw nila yan. Kontra sila dyan. Sang Pilipinas. Ayan. Kaya't sa wakas, ito na ang malaking good news na siyang gumimbal sa gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Korte Suprema, binasag na ang katahimikan at nagsalita na, naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Ayon pa sa balita, inakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petisyon ng writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay na ghost project ng pamahalaan sa flood control. Batay sa inilabas na notice ng Supreme Court and Bank, bukod sa Pangulo ng kinakinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Gayon din ang
kamara na nirepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ding magkomento ang Department of Budget and Management DBM, DPWH, DNR, DILG, MMDA, River Basin Control Office, mga local government unit sa bansa at mga kontratista na nagkukubra ng mga flood control projects ng pamahalaan. Good job yan, ha? Good job yan, Supreme Court, ha? Talagang pinapasagot nila lahat. Tama lang yan, di ba? Kasi naman, no? Wala namang nakukulong, imbestiga lang ng imbestiga. Hindi mo alam kung saan na, ano ba to, mga tulog ba to? Kung tutusin yung ICI talaga, para sa akin, pasensya na sa ICI, no? Pero, wala naman eh. Wala namang nangyayari sa investigasyon ninyo eh. Kaya ayaw nyo ipakita eh. Kasi kumbaga wala naman dapat masaksihan eh. Kumbaga hindi naman ka-interest yung ginagawa namin. Huwag nyo nang tignan, hindi na namin ipapakita. 'Di ba? Kaya i-private na lang namin. Kasi wala naman kaming planong ikulong tong mga tufa ganun. 'Di ba? Pasensya na ah. Kasi parang ganun kasi. Kasi ito pwedeng may mga makulong yan eh. 'Di ba? Kumbaga imbestiga tayo ng imbestiga, ang dami ng dinaanan ng investigasyon na yan. Kung saan na tayo napupunta. Halos ang tagal-tagal na, matatapos na nga yung termino ni Marcos, wala pang nakukulong. Diba? Ano ba yan? Lamang 10 araw ang mga respondent upang magkomento mula sa araw na natanggap ang notice ng resolusyon. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama lang yan, kumilos na din po kayo Supreme Court. Sobra na po sila sa korupsyon. Simot na ang kayamanan ng Pilipinas. May utang pa. Nawa ay palaging umaksyon ang Supreme Court ng mga agarang aksyon for justice, corruption, pre-pills, and contented life of Filipinos. We do pray na walang essay judge na babayaran. Supreme Court, dapat aksyon nyo kailangan. Kayo ang pinakamataas na korte. Naghihirap na ang mga kapwa nyo Pilipino. Pinoy din kayo. Tulungan nyo ang mga kababayan nyo, please. Wala na akong tiwala dyan, nagkakagulo na wala pa rin pakialam sa bansa. Ano kaya ang hinihintay ng mga yan? Siguro pag marami nang mamamatay at huli na ang lahat. Supreme Court, kailan kayo kikilo? Salamat sa Supreme Court, ituloy nyo po ang pagtatanggol sa karapatan ng taong bayan. Sana po mayroong makonsensya na magdidiin sa admin ni Marcos. Maraming salamat Supreme Court at tumulong na kayo kasi wala na silang ginawa kundi siraan ang mga Duterte kung family. tutusin, yan na lang ang last stop natin, ang Supreme Court. Di ba? Kumbaga, yan na lang inaasahan natin. Sana, huwag na yang makontrol. Kapag nakontrol pa yan, ewan ko na lang. Sa sobrang inggit nila, kasi ang mga taong bayan galit na. Kami sa sobrang kurakot nitong administrasyon na to, wala si BBM nagagawa sa 3 taon niyang nakaupo bilang presidente. Wala naman tayong magagawa, kundi magalit na lang eh. Di ba? Hanggang doon na lang tayo eh. Kasi, kita nyo naman, no, September 21, parang baliwala pa rin sa kanila yung nangyari. Di ba? Parang kasing nakita nila siguro, parang, bakit hindi naman tayo yung napeperwisyo? Kita mo yung Sogo pinirwisyo nila, tayo may atraso sa kanila, tapos yung Sogo sinira nila. O, di ba? O, kita nyo tong mga to, parang mga engot, nagwawala, winawasak yung mga stoplight, pinagpapapalo, nagbababalibag ng mga kung ano, sinisira yung mga establishmento sa Maynila. Kumbaga, di ba? Yung mga taong kinagagalitan ng mga tao, pero sila parang nanonood lang. Hindi naman sila napeperwisyo. Kaya pinagtatawanan lang nila yung nangyari. Di ba? Kumbaga, wala naman talaga sa kanila yun. Kasi hindi naman sila yung naperwisyo eh. Ang naperwisyo, yung mga establishmentong nananahimik na hindi naman kasama sa flood control. Oh. Kaya wala talagang mangyayari. Kaya sa ngayon, siguro hanggang galit na lang ang gagawin natin. Hanggang salita, hanggang ganyan na lang. Kung gusto natin magkaroon to ng magandang resulta, talagang antayin talaga nating matapos ito. Diba? Yung magpalit ng administrasyon, magpalit ng diba? Pero ewan ko lang kung magpapalit, ha? Yun ang katanungan doon. Bansa, para saan kung magtagal pa siya sa posisyon, mas lalong luluwag pa ang bansa natin. Parang awa nyo na po, palitan na yan. End quote. Irereklamo si Kiko Pangilinan at dahil po sa kanyang isip bata na ugali. Si Kiko Pangilinan?
Parang, ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan din ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Yan. Pag-uusapan din po na irereklamo po sa ano na nga committee yun na pinagrereklamuhan dahil sa mga masasamang ugali. Nakalimutan ko. Ethics. Clear lang natin yung sinabi ni Sir Badong, medyo para nagkamali. Ano yung si Kiko Barsaga, hindi si Kiko Pangilinan ha. Ethics Committee. Ngayon. Yan. Pag-uusapan din po natin na bakit dinalaw ng US Embassy ang ICI. DOJ tinangging mag-state witness si Martin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin itong Lakas CMD members mal ethics complaint versus Kiko Barsaga. Ba, Members of the Lakas Christian Muslim Democrats are contemplating filing an ethics complaint against Dasmariñas Representative Francisco Barsaga over his unsubstantiated allegations against lawmakers. Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong said Barsaga should instead focus on pushing for legislation that would help not only his district but the entire country. Adjong also denied Barsaga's post that a recent meeting of members of the Lakas CMD at the Manila Golf and Country Club is about later Representative Ferdinand Martin Romualdez serving as a state witness by the Department of Justice, protecting House Majority Leader Sandro Marcos and supporting President Ferdinand Marcos Jr. in exchange for protecting former Senator Bong Revilla, Representatives J.J. Suarez, Roman Romulo Adjong, and that Senator Francis Escudero will be implicated by First Lady Lisa Araneta Marcos using the Independent Commission for Infrastructure. Yan po, no? Tinanggi po yan. At sinabi pa ni Adjong na ito ay it's pure nonsense. At dahil dyan, ay siya po ay pinag-iisipan. No? Pinag-iisipan po ng Lakas CMD na ireklamo. Itong si pangalawang reklamo na po to sa Ethics Committee kung matutuloy nito ni Kiko Barsaga. Alam po ninyo, ito po yung mga taong hindi sanay na sa democratic ways of living, no? Ito pong mga tauhan po ni Martin ay sanay na sanay po na oo lang ng oo. Kaya nagugulat po sila dito po sa batang-batang congressman na nagngangalang Kiko Barsaga, nagugulat po sila bakit kontra ng kontra. Alam po ninyo, kumbaga parang etong pinapahiwatig nila, parang naiinis na sila kay Kiko Barsaga. Hindi na nila matik, hindi na nila masikmura yung mga sinasabi ni Kiko Barsaga. Masyado nang masakit sa tenga. Eto lang yan eh. Kung kayo, hindi naman kayo guilty, wala naman kayong ginagawang masama, 'di ba? Bakit kayo masasaktan sa sinasabi ni Barsaga? 'Di ba? Bakit kayo masasaktan? Siyempre hindi kayo masasaktan. Ngayon, yung sinasabi nga ni Sir Badong na nasanay kasi kayo na oo lang ng oo yung mga nandiyadyaan at hindi kayo nasanay na merong kumukontra sa kung anong gusto ninyo. Kaso nga lang, 'di ba? May kumontra. 'Di ba? May kumontra talaga pero matindi. Alam naman natin si Senator Marcoleta na dating congressman, alam nating isa yan sa mga kumukontra. No, pero kinakaya-kaya niyo diyan eh. 'Di ba? Kinakaya-kaya siya na pagtutulong-tulungan niyo. Pero si Kiko Barsaga, kahit pagtulong-tulungan niyo, hindi niyo kaya yung aura niya. Partida na yan, bata pa. Talagang iba eh, ibang mang-Alaska si Kiko eh. Iba siyang magsalita eh. Yung pagsasalita niya, may halong pang Alaska, may halong pang pangiinis, di ba?
Siyempre, bata eh. 'Di ba? Kumbaga, alam niya kung paano laruin. Kumbaga, kayo yung napapaglaruan ni Kiko dyan. Kumbaga, nasasaktan kayo sa sinasabi niya. Hindi dapat kayo masaktan. Ulitin ko, hindi dapat kayo masaktan kung wala naman kayong ginagawang masama. Pero kung may ginagawa kayong masama, magagalit kayo sa kanya. Diba? Hindi ko naman sinasabing may ginagawa kayong masama. Diba? Pero para sa akin, karapatan naman ni Barsaga na magsalita, karapatan ni Barsaga kung ano ipahayag niya yung gusto niya ipahayag. Diba? Karapatan niya yun. Kung ayaw niyang makisimpatya sa inyo, karapatan niya yun. Diba? Hindi niyo dapat pinanghihimasukan. Ayaw niyo nun sa isang pelikula, merong kontrabida sa inyo. Diba? Hindi naman dapat puro bida ang isang pelikula. Ang gusto niyo kasing mangyari, kailangan puro bida yun nandiyan eh. Ayaw niyo maglagay ng kontrabida, walang thrill yung pelikula pag walang kontrabida. Ganyan po ang demokrasya. Hindi Yes. lang kayo sanay dyan sa House of Representatives. Nanibago Dahil lang nasanay sila. po kayo bilang congressman, sunod lang kayo ng sunod. Ngayon pong merong sinasabi nga, si Barsaga, pakawala pa daw ni BP Sara, sabi nila eh. Diba? Basta may masabi lang sila eh. Mema lang eh. nagpapakita, nakakahiya naman po sa mga nakakatanda. Tawag nga dyan kay Adjong Young Guns kasama yata tayo sa Young Guns kasi laging may presko niya mga Young Guns Young Guns na hindi naman mga bata. Expired. Young Guns na feeling nila mga bata pa sila. Pero yun mo, tawagin ng sariling Young Pero Guns. kung tutusin, mga ginagawa ni Barsaga, effective yun. Kasi umaalma sila eh. Di ba? Ang tunay na Young Guns, itong si Lebiste, itong si Kiko Barsaga, yan po yung mga batang-bata. Ang tatanda na. Yung mga Young Guns, parang nagpipilit na mukhang magbata-bataan eh. Okay. Expired na, no? Barsaga po, Barsaga. Hindi po Pangilinan. Kung nasabi ko man po Pangilinan, pasensya na po. Sir Badong. Oh. Okay. At dahil dyan, ay irereklamo naman nila to si Barsaga ng walang katapusang ethics committee. Ganyan po ang democratic ways of governance, no? Oo. May kumukontra po. Talaga, hindi, tsaka Sir Badong. Sa panahon ngayon, ganyan nga, in democratic ways na ipahayag mo yung damdamin mo. Siyempre, may demokrasya tayo eh. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, kapag talagang kontra ka talagang pipigilan ka. Kapag hindi ka namin ka tropa, tablado ka. Hindi ka namin titigilan. Diba? Kasi ayaw mo kaming tigilan. Naiinis na kami sa'yo. Diba? Parang ganun. Parang kailangan laruin mo yung tugtog namin. Pag hindi ka naglaro, salsa sinasayaw namin, cha-cha tinitira mo. Parang ganun. Kailangan pag salsa sayaw, salsa din, no? Parang ganun. Bakit po ba ayaw ninyong makokontra kayo? Sanay na sanay po ba kayo na oo lang ng oo? Yan yung problema natin dito sa House of Representatives. No? Nasanay po sila na dapat bilang congressman ay lahat sila umuoo lang sa speaker. Pati po kasi, no? Yan ang problema dyan eh. Sabihin, hindi ka humihimod sa puwet eh. Kailangan himod din. Pati po kasi yung mga minority tinatawag. Alam nyo kayong mga minority? Magbitiw na kayo sa pagiging minority kasi ang minority po dapat kumukontra man lang kayo sa majority. Mas nauna pa kayong magtanggol sa Speaker of the House kaysa kumontra eh. Wala Hindi, pagdating dyan. Pasensya na dyan sa house ha. Pasensya ulit. Pagdating talaga dyan, wala talaga tayong masahan. Bilang mo lang sa kamay mo dyan yung katulad ni Barsaga. Bilang mo lang sa kamay mo. Siguro talagang karamihan kasi dyan, syempre, takot. Matahimik na lang tayo. Makiride na lang tayo. Di pag nagpalit ng administrasyon, nagpalit ng speaker, nagpalit ng di doon naman tayo kumampi. Parang ganun yung nangyayari. Kasi dati yung iba dyan, Maka Duterte. Tapos nung nawala si Duterte, si PRRD, pinalitan ni Marcos, naging Maka Marcos.
No? Nag-away ang Duterte tsaka Marcos. Marcos ang nasa pwesto. Kumampi sila doon. Pero dati talaga, PRRD talaga sila. Pinupuri pa nga nila yung ginagawa ni PRRD sa War on Drugs eh. Kasi yan parang ano lang yan eh. Yung mga yan sala sa init, sala sa lamig. Nakikibalansi lang sila sa kung sino yung nakapwesto. Siyempre, pag hindi kayo, pag kumontra ko mawawalan kami ng pan. Siyempre, yung paano ipapagawa nila sa mga lugar nila, di ba? Alam ka naman sa bulsa nila manggaling. Di ba? Kaya ako nahuhuli ko yung tactics nila ng ganyan. Sala sa init, sala sa lamig lang. Bihira lang dyan yung naninindigan talaga na kalaban talaga. Na kalaban namin ng mga Duterte talaga. No, talagang doon ko naman bibilib kila sino ba to? Nakalimutan na sila Castro, sila sino ba 'yun? Si Manuel ba 'yun? Ayun. 'Di ba? Talagang at the end. Talagang oh. Inyo trabaho yung umayon sa majority. Bakit pa kayo luminya sa minority kung lagi naman kayong nakaayon? In fact, sila pa yung pangunahing taga-bira, no? Sila pa yung minority bloc pa po ang Imbis na sila yung pangunahing bumabanat sa mga Duterte na tunay na oposisyon, ha? Ayan, mga Duterte po ang tunay na oposisyon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.